Sa halos lahat ng bahay ay may ibuprofen, naproxen o diclofenaco, na kilala bilang non-steroidal anti-inflammatory drugs o NSAIDs. Mukhang hindi nakakapinsala, nabibili ng walang reseta at nagbibigay ng mabilis na ginhawa, kaya naman sila ay isang tahimik na lason. Paano kanila sinasaktan? Ang mga NSAID ay gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa ilang sangkap na tinatawag na prostaglandins. Ang problema ay ang mga prostaglandins na ito ay mahalaga upang mapanatiling bukas ang mga daluyan ng dugo sa mga bato, na tinitiyak ang patuloy na daloy ng dugo. Isipin na ang iyong mga bato ay dalawang makina na nangangailangan ng gasolina, dugo, upang gumana. Kapag uminom ka ng NSAID sa mahabang panahon, parang kinukurot mo ang hose na nagdadala ng gasolina sa kanila. Binabawasan mo ang daloy ng dugo at iniiwan mo silang walang oxygen. Sa una, ang iyong mga bato ay nakaka-compensate, pero kapag naging ugali na ang pag-inom ng NSAID, inilalagay mo sila sa patuloy na stress. Parang pinipilit mo ang isang atleta na tumakbo ng marathon habang humihinga sa pamamagitan ng isang straw. Ang mga selula ng mga bato ay nagsisimulang mamatay na maaaring humantong sa kidney failure. Ang tunay na solusyon. Hindi ito tungkol sa pagdemonyo sa mga gamot na ito, kundi sa paggamit sa kanila ng may tamang pag-iisip, tanungin ang ugali. Sa susunod na maramdaman mo ang sakit, tumigil sandali. Ito ba ay dahil sa dehydration, stress, o masamang postura? Huwag patayin ang mensahero nang hindi pinakikinggan ang mensahe. Hanapin ang sanhi. Kung mayroon kang talamak na sakit, kausapin ang iyong doktor. Huwag mag-automediate magpakailanman. Gumamit ng mas ligtas na alternatibo. Para sa banayad na sakit, ang paracetamol ay karaniwang mas ligtas para sa mga bato basta't sundin mo ang tamang dosis. Magpatibay ng mga gawi na laban sa pamamaga. Ang iyong pamumuhay ang iyong pinakamahusay na analgesiko. Isama sa iyong dieta ang turmeric, luya at matabang isda na mayaman sa omega-3. Ang physiotherapy, stretching o yoga ay maaari ring maging lubos na epektibo. Ang layunin ay ang analgesiko ay maging huling paraan, hindi ang unang opsyon. Tahimik na lason. 3. Ang nakatagong asin. Ito ay isang matagal nang kilala. Narinig mo na ng libu-libong beses na masama ang asin dahil itinataas nito ang presyon. At totoo iyon. Pero karamihan sa mga tao ay iniisip na ang kalaban ay ang salt shaker sa mesa. Iniisip nila, hindi naman ako naglalagay ng maraming asin sa pagkain, kaya okay ako. Ito ang isa sa pinakamapanganib na kasinungalingan na sinasabi natin sa sarili. Ang katotohanan ay higit sa 70% ng sodium na kinokonsumo natin ay nakatago sa mga processed foods. Ito ay isang lason na hindi natin nakikita o nasusukat. Paano kanito sinasaktan? Ang hypertension ay ang pangalawang pinakakaraniwang sanhi ng end-stage renal disease at ang sobrang sodium ang pangunahing dahilan nito. Ang sodium ay kumikilos na parang espongha na nagiging sanhi ng pagpapanatili ng higit pang tubig sa katawan at pagtaas ng dami ng dugo. Isipin ang iyong circulatory system bilang mga tubo. Kapag pinipilit mo ang mas maraming likido sa mga ito, tumataas ang presyon. Ang patuloy na bugbog na ito ay nakakasira sa mga marupok na arterya ng iyong mga bato. Sa paglipas ng panahon, nagiging matigas at nagkakapeklat ang mga ito, sinisira ang mga filter ng bato magpakailanman at lumilikha ng isang vicious cycle na nagpapabilis sa pagkawasak. Ang tunay na solusyon. Dapat kang maging isang detektib ng mga label. Basahin ang mga label. Ang rekomendasyon ay huwag lumampas sa 2,000 mg ng sodium bawat araw. Magugulat ka na makita na ang isang lata ng sopas ay maaaring may 800 mg at ang isang sandwich na may processed meat ay higit sa 1,000 mg. Mag-ingat sa 6P ng nakatagong sodium, panaderia, pizza, processed products, processed meats, prepared dishes, canned goods at potato chips at snacks. Ang pagluluto sa bahay ang pinakamadali at pinakamakapangyarihang solusyon. Kapag nagluluto ka gamit ang sariwang sangkap, ikaw ang may kontrol sa asin. Sanayin muli ang iyong panlasa. Kung sanay ka sa maraming asin, ang pagkain ay magmumukhang walang lasa sa una, pero ang iyong panlasa ay aayos. Mag-eksperimento sa mga halaman, oregano, basil, spices, cumin, turmeric, bawang, sibuyas na pulbos at kaunting katas ng kalamansi o suka. Ang pag-iwan sa salt shaker ay mabuti, pero ang pag-alis sa nakatagong asin ang talagang magpoprotekta sa iyong mga bato. Kung binubuksan na nito ang iyong mga mata, isipin ang susunod na darating. Papalapit na tayo sa dalawang pinakamapanganib na lason.
Kung nararamdaman mong nagbibigay ng halaga sa iyo ang content na ito, mag-subscribe at i-on ang notifications. At higit sa lahat, isipin ang isang taong mahal mo, ang iyong ama, ina o asawa. I-share ang video na ito sa taong iyon. Maaaring ito ang kilos ng pagmamahal na magsimula ng isang pag-uusap na makapagliligtas ng buhay. Ngayon maghanda ka dahil ang lason bilang 2 ay madalas na nagpapanggap na malusog. Tahimik na lason. 2, ang sobrang protina at mababang kalidad. Ito ay isang controversial na paksa, lalo na sa uso ng fitness at high-protein diets. Bagaman mahalaga ang protina, ang obsesyon sa labis na pagkonsumo nito ay naglalagay ng mapanganib na pasanin sa mga bato ng milyon-milyong tao. Kailangang linawin ito. Sa isang taong may malusog na bato, ang isang makatwirang mataas na protina diet ay hindi karaniwang problema. Ang panganib ay lumilitaw sa labis na labis at patuloy na pagkonsumo o kapag mayroon ng pinsala sa bato, kahit hindi pa nadidiagnose. Paano ka nito sinasaktan? Kapag kumonsumo ka ng protina, ang iyong katawan ay gumagawa ng isang nakakalason na dumi na tinatawag na urea, na dapat i-filter ng mga bato. Ang normal na dami ng protina ay gumagawa ng mapapamahala ang urea, pero kung doble o triple mo ang iyong pang-araw-araw na pagkain, binibigyan mo ng sobrang karga ang iyong mga bato na pinipilit silang magtrabaho sa mabilis na bilis. Isang fenomena na tinatawag nating hyperfiltration. Parang lagi mong dinadala ang iyong sasakyan sa red zone ng makina. Sa mahabang panahon, ang stress na ito ay maaaring magdulot ng pagkakapeklat at unti-unting pagkawala ng function ng bato. Bukod dito, ang mga protina mula sa hayop, lalo na ang pulang karne at processed meats, ay gumagawa ng maraming acid sa katawan na nagpapahirap pa sa iyong mga bato. Ang tunay na solusyon ay hindi tungkol sa pag-alis ng protina, kundi sa matalinong pagkonsumo nito. Kalidad kaysa dami. Bigyan ng prioridad ang kalidad. Sa halip na mag-obses sa gramo, tumuon sa pinagmulan. Bigyan ng prioridad ang mga protina mula sa gulay tulad ng lentil, garbanzo o tofu. May mas mababang acid load ang mga ito. Pumili ng malinis na protina mula sa hayop. Kung kumakain ka ng protina mula sa hayop, dapat ito ay mataas na kalidad. Ang matabang isda tulad ng salmon ay isang mahusay na pagpipilian. Ituring ang pulang karne bilang paminsan-minsang treat at iwasan ang processed meats tulad ng embutido o sausage. Balansehin ang acid load. Samahan ang bawat protina ng malaking bahagi ng gulay. Dapat puno ng kulay ang iyong plato. Ito ay nakakatulong sa iyong mga bato na mapanatili ang balanse ng walang labis na pagsisikap. Kausapin ang iyong doktor. Ang pangangailangan sa protina ay lubhang nag-iiba. Kung may diabetes, hypertension o family history ng sakit sa bato, kumonsulta sa profesional bago magsimula ng mataas na protina diet. At ngayon ay narating na natin ang lason bilang isa, ang nakatago sa iyong kape sa umaga, sa merienda ng iyong mga anak, at ang itinuturing kong pinakamabilis na maninira ng kalusugan ng bato sa modernong mundo. Tahimik na lason, isa, ang asukal. Narito ang tahimik na lason na binabanggit sa pamagat. Kung isang bagay lamang ang maaari mong alisin sa iyong dieta upang iligtas ang iyong mga bato, ito. Ang asukal at ang kanyang mga kasama, ang refined carbohydrates. Ang mundo ay nalulunod sa asukal. Ito ay nakatago sa tinapay, sarsa, flavored yogurt at lalo na sa mga inuming ibinebenta bilang malusog, fruit juices, bottled teas at energy drinks. Ang mataas na antas ng asukal sa dugo ang pangunahing sanhi ng kidney failure at dialysis sa mga developed na bansa. Ang mekanismo ng pinsala, ang glycation. Ang pinsalang dulot ng asukal sa mga bato ay kilala bilang diabetic nephropathy at ang sentral na proseso ay tinatawag na glycation. Kapag kumonsumo ka ng asukal o refined flour, mabilis itong nagiging glucose sa iyong dugo. Isipin na ang glucose ay parang mainit at malagkit na caramel na dumadaloy sa iyong mga daluyan ng dugo. Ang caramel na ito ay dumidikit sa mga protina ng mga filter ng bato. Ang prosesong ito ng caramelization ay nagiging sanhi ng pagiging matigas, pamamaga at pagbabara ng mga filter. Nawawala ang kanilang kakayahang mag-filter at nagsisimulang tumagas ang mahahalagang protina sa ihi. Isa sa mga unang senyales ng pinsala sa bato. Kasabay nito, ang mataas na antas ng insulin upang pamahalaan ang lahat ng asukal na iyon ay nakakatulong sa hypertension, na lumilikha ng mapanirang doble na hampas laban sa mga bato. Direktang pinsala mula sa asukal at pinsala mula sa mataas na presyon. Ito ang perpektong bagyo. Ang tunay na solusyon. Upang labanan ang lason na ito ay kailangan ng buong pagbabantay.
Magdeklara ng digmaan sa mga sugary drinks. Ito ang pinakamahalagang hakbang. Ngayon, ang soft drinks, fruit juices, kahit natural, iced teas, ay mga bomba ng liquid sugar. Ang solusyon, uminom ng tubig. Kung gusto mo ng lasa, lagyan ng hiwa ng lemon, pipino o mint. Uminom ng kape ng walang asukal. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang katamtamang pag-inom ng kape, 2 hanggang 3 tasa, ay maaaring maging proteksyon sa mga bato. Pero ganap na nawawala ang benepisyong ito kapag nagdagdag ka ng asukal. Kainin ang prutas, huwag inumin. Ang buong prutas ay kaibigan mo dahil sa fiber nito. Ang juice ang kaaway ng prutas. Alamin ang mga alias ng asukal. Hanapin sa mga label ang mga pangalang tulad ng sucrose, high fructose corn syrup, dextrose, maltose, o nectar. Kung isa ito sa mga unang sangkap, iwan ang produkto sa shelf. Alisin ang mga puting lason, ang puting harina, puting bigas at sobrang patatas ay kumikilos halos katulad ng asukal sa iyong katawan. Palitan ang mga ito ng kanilang whole grain versions. Gumamit ng trick upang mapahina ang epekto. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang pag-inom ng 1 kutsara ng apple cider vinegar na diluted sa tubig bago kumain ng high-carb meal ay makakatulong na mabawasan ang spike ng asukal sa dugo. Ang asukal ang tunay na tahimik na lason. Ang pag-aalis nito ay hindi isang dieta, ito ay 1 kilos ng pagprotekta sa sarili. 3, ang window of opportunity at mga senyales ng alarma. Marahil iniisip mo, matagal ko nang kinokonsumo ang lahat ng ito, huli na ba para sa akin? Para sa karamihan, ang sagot ay isang matinding hindi. Ang sakit sa bato ay may 5 yugto. Kahit sa yugto 3 at 4, kapag mayroon ng pinsala, may malaking window of opportunity. Bagaman hindi natin maaaring ibalik ang mga peklat, maaari nating pigilin ng tuluyan ang pag-usad ng sakit at mapanatili ang natitirang function ng bato. Upang makamit ito, kailangan mong pakinggan ang mga bulong ng iyong katawan. Ito ang ilang maagang senyales ng alarma. Pagbangon sa gabi upang umihi. Kung bigla kang kailangang pumunta sa banyo ng maraming beses sa gabi, huwag balewalain. Maaaring nawawala na ang kakayahan ng iyong mga bato na i-concentrate ang ihi. Patuloy na muscle cramps ay maaaring senyales ng imbalance sa electrolytes. Bahagyang pamamaga, masikip na singsing sa umaga, pamamaga sa paligid ng mata kapag gising o marka sa bukong-bukong kapag hinubad ang medyas. Hindi maipaliwanag na pagkapagod, isang malalim na pagod na hindi nawawala sa pahinga. Tuyo at makating balat dahil sa akumulasyon ng mga toxin na hindi ma-filter ng mabuti ng mga bato. May foam na ihi. Kung parang may layer ng bula, maaaring senyales na nawawalan ka ng protina, isang malinaw na senyales ng pinsala sa mga filter. Kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito ng patuloy, huwag magpanik, pero huwag balewalain. Humingi sa iyong doktor ng blood at urine test, mga simpleng pagsusuri na maaaring magligtas ng iyong buhay. 4. Ang iyong plano ng aksyon upang maprotektahan at pagalingin. Ang pagkilala sa kaaway ay kalahati ng laban. Ang kalahati naman ay ang pagkakaroon ng malinaw na plano ng pag-atake. Pinakamataas na prioridad, kontrol sa asukal sa dugo. Ito ang pundasyon ng proteksyon sa bato. Drastikong limitahan ang asukal at refined carbohydrates. Pillar number 2. Kontrol sa blood pressure. Bawasan ang nakatagong asin. Panatilihin ang malusog na timbang. Mag-ehersisyo at pamahalaan ang stress. Magpatibay ng dieta na kaibigan ng mga bato. Ang mga gulay ang bida. Punuin ang kalahati ng iyong plato ng gulay. Isama ang superfood para sa bato. Ang red bell pepper ay mababa sa potassium at mayaman sa vitamins at antioxidants na laban sa pamamaga. Maging matalino sa protina, katamtaman ang dami at bigyan ng prioridad ang vegetable at lean sources. Mag-hydrate gamit ang tubig. Nakakatulong ito sa iyong mga bato na maalis ang mga toxin. Tiyaking ang iyong ihi ay maputla na dilaw. Gumalaw araw-araw. Ang 30 minutong lakad bawat araw ay may malalim na epekto sa iyong sirkulasyon. Asukal sa dugo at presyon ng dugo. Konklusyon, naliwanagan na natin ang mga tahimik na lason na nakatago sa iyong kusina. Ang layunin ay hindi takutin ka, kundi gisingin at bigyan ka ng kapangyarihan. Ang iyong mga bato ay walang boses upang magreklamo. Ang kanilang wika ay katahimikan hanggang sa malapit na ang pagbagsak. Ikaw ang dapat maging kanilang boses. Ikaw ang dapat maging kanilang tagapagbantay. Ang desisyon na protektahan ang iyong kinabukasan at maiwasan ang buhay na nakatali sa dialysis machine
ay ginagawa ngayon mismo sa supermarket, kapag pumili ka ng tubig sa halip na soft drink. Sa kusina kapag gumamit ka ng halaman sa halip na bouillon cube. Sa mesa kapag pinuno mo ang iyong plato ng gulay. Ang kapangyarihan na baguhin ang iyong renal destiny ay nasa iyong susunod na desisyon. Simulan ngayon. Kung binigyan ka ng video na ito ng mga tool upang magsimula, hinihiling ko ang isang huling bagay. I-share ito. Para sa ama na hindi alam na mapanganib ang kanyang orange juice, para sa kaibigan na sobra ang gamit ng pain relievers, para sa kapatid na sobra ang protina shakes. Maaari mong simulan ang isang chain reaction ng kamalayan na makapagliligtas sa kanilang mga bato. Mag-subscribe para sa higit pang content na nagbibigay sa iyo ng kontrol sa iyong kalusugan. Laging tandaan, ang iyong kalusugan ay resulta ng iyong mga pang-araw-araw na desisyon. Gawin ang mga tama. Umaasa sa iyo ang iyong mga bato.